Asya Kalamuddin, meron po akong katanungan na gumugulo sa aking kaisipan. Magulo na naman? Okay, ano po yun? Lagi namang magulo yung isip mo eh. Ano po yun? Meron pong magsasabi na merong babaeng sahaba na kapag siya ay nag-aasawa ay naituturing na syahid yung kanyang napang-asawa. Sino po ito? Gusto mo malaman? Opo. Meron po bang ganon? Masyado kang chismoso ha. Sige, pag-usapan natin yan. Ganito yan. Mayroon yan. At ilalahin ko, nakalimutan kong pangalan niya eh. Tsun! Meron nga. Okay, meron po yan. So, lahat ng kanyang naging asawa talagang literally na syahid talaga. But anyway, ano bang ibig sabihin ng syahid? Syahid, siya ay namatay bilang martir. Sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang sahabiyan na ito ay pinangalan ng Atika. Okay, Atika bin Zaid bin bin Zaid bin Amr bin Nufail. Okay, ulitin ko Atika na anak ni Zaid, na si Zaid anak ni Amr, na si Amr anak ni Nufail. You know? So, ito ay kabilang siya sa binanggit ng Prophet Sallam na man arada syahada falyatazawwajha. Sabi na sa kanya, sino man ang magnanais ng syahada, ibig sabihin ng pagiging martir, asawahin siya. Ibig sabihin, kung gusto mo mag-syahada, maging martir, asawahin mo siya. Gusto mo? Okay, ganito yan. So, ang unang naging asawa niya, ay talaga nangyari talaga. Kasi unang naging asawa niya, walang iba kundi sino bang unang asawa niya? Anak ni Abu Bakar, si Abdullah, kapatid ni Aisha radhiyallahu anha. Okay? So, inasawa siya ni Abdullah bin Abi Bakar. Tapos si Abdullah bin Abi Bakar, nung nagsama siya after that, nagkaroon ng nagkaroon ng labanan sa Taif. So, natamaan siya, subalit namatay siya sa Madina. Later on, inasawa siya ni Zaid bin Al-Khattab. Okay? Zaid bin Al-Khattab. Kapatid niya Umar bin Khattab. Tapos, nung nasawa siya, nagkaroon ng gira sa Battle of Yamama, namatay din siya. After that, kalauna, inasawa siya ni Umar bin Khattab. Okay, Umar bin Khattab. Tapos, alam natin paano namatay si Umar bin Khattab. So, nasahid si Umar bin Khattab. Tapos, pagkatapos nasa Umar bin Khattab, inasawa na si Zubair bin Al-Awwam. Pang-apat na yun ha? Zubair bin Al-Awwam. Tapos after that, siya si Zubair bin Al-Awwam. Tapos nabanggit sa sira na sa ni Al-Baghdadi na inatim siyang ligawan para asawahin ni Ali bin Abi Talib. Yes, Ali bin Abi Talib. Pero ni-refuse na ang babae na mismo nag-refuse kasi bakit natatakot siya? Okay? Hindi dahil sa ayaw niya kay Ali bin Abi Talib. Ayaw niya dahil ay natatakot yung babae, si Atika, no? Kaya sa buhay ni Ali bin Abi Talib. Na baka kasi lahat ng kanyang inaasawa ay namartir. Kaya tumanggi siya, tinanggihan niya. No, yan, binanggit ni Al-Baghdadi sa kanyang tanataw na aklat. Na nag-attempt si Ali bin Abi Talib na asawahin siya, pero tumanggi yung babae si Atika. Khawfan, ibig sabihin, bilang pagkatakot sa buhay ni Ali bin Abi Talib. Okay? So, yun yung babae na kung saan ay literally na lahat ng kanyang naging asawa na puro mga sahabiya ay namatay ng martir. Kung gusto mong maging martir, buhayin mo siya, asawahin mo siya. Okay? So, mashallah, tabarakallah. At saka, iyan natin yung issue na yan. May mga issue ng mga na iba, of course, sa mga ibang mga, especially mga non-Muslim. Bakit napaka-unfair naman sa Islam, bakit lalaki lang pinahintulutan na mag-asawa ng higit sa isa? Okay, sa isa, pwede naman mag-asawa yung babae na higit sa isa. Kahit 10, 100. Pero hindi pwede magsabay. Hindi sila pwede magsabay sa isang pagkakataon bilang asawa. Di katulad ng lalaki na pwedeng pagsabay niya yung kanyang mga asawa sa isang pagkakataon na 1, 2, 3, 4. Hanggang 4 lang. Pero sa babae, hindi pwede yun. Pero pwede siya mag-asawa. Hintayin niya munang mamatay ang kanyang asawa o kaya mahiwalayan siya ng kanyang... Bakit? Hiwalayan siya ng sabi natin asawa, kaya hiwalay siya ng asawa, sabi mag-asawa siya ulit. Di ba? Pero yung pagsabayin niya, hindi pwede yun. Sapagkat hindi normal yun at hindi
kumbaga, kahit pa saang dalhin, kahit sa usapin ng medical, science, hindi akmat ito ay karumaldumal. At ito ay sabihin natin, no? Kasi isa lang yung kanyang ovary. No? At the same time, pag nangyari yon, immoral ang tawag sa kanya. Diba? At the same time, pag nagkarubuti sinong ama, diba? Maraming conflict, kumbaga, na which is against her nature ng pagkakalikha sa kanya. No? Magkakaroon ng sakit o anumang katulad nito. Pero kapag pag babae ang mag-asawa ng higit sa isang pagkakataon, magkakaroon ng sakit. Pero pag lalaki ang nag-asawa ng higit sa isa, hindi magkakaroon ng sakit. Di ba? So yan yung utos ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kasi utos ng Allah, anumang utos ipinag-utos ng Allah, pinahintulutan, ay nakakabuti sa kanyang mga nilikha. Kasi higit na nakakaalam sa kung anumang nakakabuti sa kanyang mga nilikha. Kung titignan mo sa kababaihan, mas marami ang kababaihan kaysa sa kalalakihan. At ang dali lang, di pa na nakaharap ang kamera sa'yo, magsasalita ka. Ano yon? Isa pa yung sad na punto na Yung wala kang voice. ang mga Yung voice mo. bilang ng kababaihan kaysa sa kalalakihan. Oo. Sa wisdom din yung sad kaya na wisdom ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na mag-asawa ng higit sa isa ang mga kalalakihan. Dahil ang bilang ng mga kababaihan ay mas marami sa kalalakihan, Ustad, di ba? Oo. Tama po ba, Ustad? Tama yan. Kasi nasa hadith na yan, Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa propesya na yan, na talagang darating ang panahon, ang ratio ng babae sa kalaki is 50:1. Oh, wiro mo 50:1. So, ibig sabihin, mas maraming bilang ng babae. Now, kapag ang isang relihiyon, o kung sakaling ipagpalagay natin ang utos ng Diyos sa isa para sa isa, napaka... Mag-asawa tayong 50? Oh, hindi naman ibig sabihin na asawa yung 50. Ibig sabihin yung ratio. Maaring yung kanyang pamilya kabilang doon, yung kanyang sabihin natin, yung bilang. 'Di ba? Kung ang utos ng Diyos pagpalagay natin na isa lang para sa isa, hindi suitable ika nga sa mga kung ano mang action na nangyayari. 'Di ba? Kasi ang ratio na lang kahit ngayon tayo sa status, mas malaki ang bilang ng mga kababaihan. 'Di ba? Every time maraming pinapanganak na babae kaysa lalaki. So, halimbawa, sabi natin, ang ratio na ngayon is 10:1. No. Paano na lang yung 9 na natitira? Okay, makikita natin, maraming mga mababa ang lipad. Di ba? Mga Magdalena. Paano nga yung Magdalena? Di ba? So, kasi isa lang yung pinahintulad. So, nga gawin ng isa, di mo magkaya mga ngalunya. Alam mo yung magpapalipas ng kaligayahan sa mga maling, maling pamamaraan. Di ba? Whereas kapag, inasawa sila, may mag-aalaga, pinakasalan, may mag-aalaga, may magsusuporta, di ba? Meron tinatawag na, mag-guide, ganun bagay. Na naliles, yung crime sa society. Naliles. Hindi man sabi natin mawala lahat yung crime kasi maliles. Walang duda. Kung natin yung, di ba? Kung i-compare natin ngayon, sa panahon ngayon, yung mga Islamic countries sa mga non-Islamic countries, makikita mo yung mga Islamic countries, yung less yung crime, kumbaga. Kung ikukumpara mo sa mga, especially sa prostitution, especially yung crime ng prostitution, yung crime ng tinatawag na, tawag dyan, yung abortion, o naman katulad nito, mas rampant, makikita mo sa mga non-Islamic country. Kasi nga, bawal sa kanila yung mag-asawa na higit sa isa. Di ba? Kaya ang ginagawa ng iba, nangangalon niya sila. Yun. Kasi yung wisdom, walang duda, ay sa pagpapahintulot ito, ang higit nakakaalam kung ano nakakabuti sa kanyang mga nilikha. Malinaw? Masyala, tabaraka, napakaganda ng katawan ng Islam pala, masyala. Pero ang isa sa magiging follow-up May follow pa ba? Patungkol sa pag-aasawa, Si auntie? Ano ba yan? Narinig kong auntie. Sino ba? actually, may napapabalita ako na mga tinatawag na auntie. Ano ba ito? Sino ba tinutukoy dito, Stad? Yung pagka tinukoy yung aunting salita. Ano to? Available ba si auntie or ano? Ikaw ba'y naghahanap, baga? Naghahanap ka, baga? Kasi gusto kong isa-shout out ko ngayon ng auntie ko. Ang sagot po dito ay kung itinakda sa akin yung mga ganyang... Hindi. Tahasang sagot. Ikaw bagay mag-aasawa. Oh, naghanap ka baga? Ayaw mo bang pagbigyan? Ano? Oo.
Next question, pwede po mo next question. ito na, ito kumbaga yung ano lang sa Pilipino, yung pananaw ng mga Pilipino, alam natin tayo, yung close family ties andyan eh. Kapag yung minsan iniisip na naku, naging dalawang asawa, masisira yung pamilya ng isa, parang ganon. Paano dapat tanggapin ng mga kababayan natin na sa Islam ay hindi ganon yung pananaw na parang tatalikuran mo yung pamilya mo, then ganon masisira. Dahil nga, of course, yung tinatawag na pag-aasawa ng higit sa isa po. Paano buburahin yon o papaliwanag sa mga ating Paano burahin? kababayan? Wala tayong eraser niyan. Buburahin. Anong tanong mo? Paano burahin ang? Yung mga maling konsepto o kaisipan sa pananaw na kapag ang isang may pamilya ay nag-asawa ng higit sa isa parang tatalikuran niya yung kanyang naunang pamilya, parang ganon. Sa Islam, pinahintulutan yung pagdagdag, kumbaga, nung ng asawa, hindi para wasakin ang pamilya. Hindi turo ng Islam yan. Na mag-asawa ka para wasakin ang pamilya. Diba? Hindi po yan. Bagkus, yun nga, para magkaroon ng sabihin natin ang tinatawag na pagbuo. You know? Kasi, mayroong wisdom kasi kung bakit pinahintulutan niya ng Allah subhanahu wa ta'ala yung pagdagdag ng sabihin natin ng pag-asa. Marami yan. Tulad na lamang sa panahon sa Propeta Muhammad sallam, ano ba yung kanyang naging dahilan? Kung bakit siya nagkaroon ng iba't ibang asawa mula sa iba't ibang tribo. Di ba? Kabilang sa kanyang tinatawag na kadahilan ng to reconcile the tribes. Na before, yung mga tribo nagkaroon ng hidwaan sa isa't isa. Alam natin yung Aus as a Khazraj, yung tinatawag na tribo ng mag-even yung tribes ng mga Jews na minirahan sa Medina, yung tinatawag na Kainuka at saka yung Banu Nawir, at maging yung mga tribo ng Quraysh, nagkaroon sila ng tribal feud, mga kapatid. Kasi ito yung kalakaran ng kamangmanga noon. Kaya ang Propeta lang, kabilang sa mission ng Propeta Salam ay bukod sa pag-invite sa mga tao sa kaisahan ng Allah, yung pagsasaayos. Diba? Pagsasaayos. Ibig sabihin, reconcile niya yung mga bawat tribo. At dahil doon, natupad yun. Inasawa niya yung tribo na ito, tapos sa tribo na ito, di siya yung naging namagitna para magkasundo yung sabihin natin tribo. Tulad na lang, Aus sa Khazraj. Matinding labanan ng tribo, payabangan, patayan sa Madina, Al-Munawwara. Mismo mga kapatid. No? So, nung nagkaroon ng asawang Propeta sa tribo ng Aus, sa tribo ng Khazraj, naging maayos na magkakapatiran sa tinatawag ng pananampalataya. So, there's an objective na sabihin natin, hindi lang laman yung pinag-uusapan dito. You know? Kundi yung kaayusan. Ibig sabihin, mag-aasawa, pinahintulutan ng pag-aasawa para magkaroon ng kaayusan. Now, pangalawa dito, dahil ang Propeta pinahintulutan sa kanya na mag-asawa na higit sa isa, bilang huwara natin, kumbaga, ay para isalba yung mga ibang mga kababaihan. Diba? Kaya magtatag na tayo ng sagip. Sagip kababaihan. Sabi nga nila. Rescue team. Diba? So, sagip, sabihin natin, no, para sagipin sila. Kasi mantagin mo, kung isa lang, di ba? Sino magsasagip sa kanila? Di ba? At ibang mga bagay. So, ibig sabihin, ang pag-aasawa sa Islam na higit sa isa, hindi para pagwasak ng pamilya. Yan ay konsepto lamang na-adapt na siyempre ng emotion ng tao. At the same time, yung nangyayari sa kapaligiran, at the same time, yung mga, alam mo, yung bulong ng ibang mga bagay na hindi nakakaunawa sa mga bagay na ito. Pero, tandaan natin, na kapag pumasok ka sa bagay na yan, may mga dawabit, may mga pamantayan ng Sharia. Hindi yung kung kailan mo gusto at kung saan mo gusto. Di ba? Kung mayroong mga pamantayan niya sa batas ng Sharia, kung kailan ka pwedeng pumasok sa ganyong bagay. Di ba? At yung pamantayan na yun, sabi na, sunna yung pag-aasawa. Pero ang tanong, paano ang sunna sa pagpasok sa bagay na yun? Yun nakakalimutan ng iba. Sunna ang pagdagdag, pero ang tanong, paano ba yung sunna sa pagpasok sa bagay na yan? Di ba? So, kinakailangan, di ba? Ayon sa tinatawag na sunna. Hindi yan puro dahil sa matikas ka, meron kang 6 packs. 6 packs ang tawag dyan. O meron dahil sa malakas yung mga binti mo at saka yung mga bisig mo. Di ba? Wala namang laman yung bulsa mo. Paano mo buhay? Yes, sabihin na natin na ang Allah nagbuhay. Wala namang duda dyan, pero kailangan gumawa ka rin. So gawin mo muna, saka ka mo pasukin yun. Di ba?
Wag po sabi ng mga ibang mga madhab, kung hindi mo kayang buhayin yun, yung ano mo, yung sabihin na buhayin as kausaping pantao, hindi mo siya kayang buhayin, sa ibang mga madhab, italak mo siya. Kailangan obligado may sa katuparan ng talak. Diba? Kung hindi mo kayang sa tatawag na tustusan sa kanyang mga sabihin natin ano. Yes, yung mga, alam mo, mga malikiya madhab. Yan ang mahibis sila sa bagay na yun. You know? So, ibig sabihin, walang duda nga lang nagbuhay. Pero kailangan gumawa ka. Gawin mo yung mga bagay na ito, magtrabaho ka, then pagkaroon ka ng sapat na kakayahan. Di ba kaya nga't yung kakayahan ng isang tao, ikinabit sa utos ng Prophet Sallam, di ba? Yama syara shabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. O kayong mga grupo ng mga kabataan, na kalalakihan, sino man nang mayroong kayong sapat na kakayahan, mag-asawa kayo. Di ba? Mag-asawa kayo. Pero pag wala kayong kakayahan, ano? Mag-ayuno. Mag-ayuno. Okay? Fa'innahu lahu wija. Dahil ito ay nakakabuti para sa kanya. You know? Protection para sa kanya, tinatawag na pag-ayuno. So, yun. So, alamin mo, yes, alam natin sunna yung pagdagdag, pero kailangan alam natin ang sunna, may mga sunna din pa paano pumasok sa bagay na yan. You know? May mga sabihin natin, may mga pamantayan na inilatag ang batas ng Sharia. At hindi pwedeng i-bypass yun. At kapag binaypass mo yun, huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Di ba? Marami na winasalutahan na. Kasi nga, hindi naayon sa tinatawag na tamang pamantayan na inilatag ng Sharia. Sulayan mo ko. Hindi ma? O tinan mo yung sa mga sabi natin na naayos sa lahat ng Sharia, even ng mga sahaba. Di ba? Kumbaga sila ay sabihin natin ay sa kanila yung tinatawag na pag magkaroon ng higit sa isang asawa, ganun mga bagay. Ayun na mga kapatid. Malinaw? Malinaw na malinaw. Mashallah tabarakallah. So, kailangan, actually, ang kulang lang, i-educate yung tao. Kumbaga, yung, ang tawag dyan, anong tawag dyan? Ano yung kanilang mindset. Kasi, ipaunawa sa kanila. Paunawa. Mashallah. So, yun yung po, mga kapatid. Napakaganda. Kasi, ang Islam naman, ang tandaan natin, ang Islam, hindi nagturo ng kasamaan. Nagiging masama lang ang imahe ng Islam kapag yung ginagawa ng tao na sumusunod nito hindi na ayon ng kanyang pamantay at pamamaraan. Kaya nagiging masama yung imahe ng Islam. Pero kung naintindihan mo yung turo ng Islam, napakaganda ng turo ng Islam. Hindi nag-uutos ng kung natuturo ng kasamaan at pagkawasak at saka kapinsalaan. Mashallah. You know? Mashallah. Isa pang katanungan, ito related Isa pang na sa... katanungan. Paano kung wala kang mic? Ba't mo hinahawakan yung mic mo? Ito pala, pangalawang, sunod na katanungan, Sunod? related dito sa, of course, tayong mga OFW, sinasabi na, actually may nagpayo kasi sa akin bago ako mag-ibang bansa, mag-abroad, sabi, kapatid, sa pananampalataya, sabi niya, magpakatatag ka, sabi niya. Meaning to say, yung kumbaga sa umiwas ka sa tukso, parang ganun eh. Okay. Yun ang kanyang naisiparating eh. Pilit kang umiiwas, sinahabol ka naman. Tapos? So, sa mga statistic kasi naririnig ko sa mga mostly nag-ibang bansa, talagang mataas daw ang ratio ng talagang nasisira ang pamilya dahil maraming tukso na doon sa iniwan mong pamilya. At the same time, tukso rin sa'yo na ikaw yung nasa ibang bansa. Paano ka makaiwas sa mga ganong mga tukso? Tukso talaga. Noodles ka ba? Sagutin mo muna. Noodles ka ba? Bakit? Sarap mo kasi buhusan ng mainit na tubig. Ano bang tanong mo? Ayun, yung paano tayo makaiwas na yung mga tinatawag na patungkol sa mga tukso na dahil nga ikaw ay malungkot, nasa ibang bansa ka, hindi mo kapiling yung mahal na asawa. Ikaw ba yung pinatatamaan ng tanong mo? Ano ang solusyon para makaiwas sa mga ganong pagkakasala? Sagutin mo kasi ikaw ang napagdaanan mo yan? Kasi talagang maraming napapabalita talaga. Kasi ito rin yung pananaw ng mga non-Muslim kasi na
ako naging ibang bansa yan, kaya matagal sa abroad, nag-asawa na yan. Maraming, yung mga kapitbahay namin bro, ulit pa lang ako, sabi nila, yung, Hindi nila alam, bro. hindi nila, yun ang pananaw talaga, yun ang pananaw, na pagka, limbawang sa OFW na hindi na nakakauwi na Pilipinas na kung ano man, so yun ang pananaw nila. Kaya, siyempre, paano natin bigyan ng education sila na ang isang Muslim na OFW, hindi kami ganun. Parang Na, bigyan ng edukasyon. Oo. Mag-aral sila sa university. Mag-enroll sila. Ganito yan. Alam mo, totoo lang mga kapatid. Okay na. Totoo lang. Kahit saan naman nandiyan yung fitna eh. Kahit nga ikaw lang mag-isa, mayroong fitnang kasakasama. Lalo pa sa panahon ngayon. Diba? Kasakasama mo ngayon, yung naging asawa mo ngayon, cellphone. Diba? Ano bang laman ng cellphone mo? Diba? Puro fitna. Diba? Higit lalo ay kung ma-expose tayo sa social media, huwag mong sabihin na hindi ka nakakakita dyan ng fitna sa social media. Diba? Isang browse mo lamang kaya kung ano-ano yung mga nakikita mo dyan. So, ibig sabihin, sa panahon ngayon, walang ligtas sa fitna. Walang ligtas na tao sa fitna. Diba? At yan ay mula sa propesya ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na darating ang panahon na talagang ang tao ay lantaran, kumbaga napapaligiran siya ng fitna. Napapaligiran siya kaliwat kanan, harapan, likuran, taas, ibaba. Sabihin kahit saan lahat ng direksyon nandiyan yung fitna. Di ba? Kaya naman inutusan tayo ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na magpakupkup sa Allah subhanahu wa ta'ala mula sa anumang fitna. Diba? Al-fitna to ashaddu min al-qatl. Sabi ng Quran, tunay na ang fitna ay mas matindi pa at masidhi pa kaysa pagpatay. Kaya sa tinatawag na sabihin natin pagpatay. Subhanallah. Kasi nga, yun nga, kasi ang fitna ngayon sa panahon ngayon, kumbaga ay halo-halo. Hindi lang isang uri, kundi halo-halo. Diba? Mikos-mikos, kumbaga. Kasi ang fitna ngayon, unang-una, fitna ng kayamanan. Fitna ng mga pagsubok. Diba? Fitna ng sabihin natin na maging kasamahan, fitna ng kasamahan, fitna ng trabaho, fitna ng kapatiran, fitna ng posisyon, higit lalo fitna ng kababaihan. Diba? Sa mga kalalakihan, walang duda. Kaya naman, halo-halo yan tinatawag na fitna. Fitna diba? Subhanallah. Kaya naman ay walang duda, isa-isip lagi natin yung pagpapakukup sa Allah laban sa fitna. Hindi na mga kapatid. At the same time, payo ko sa mga OFW nandirito, hanapin ang kapatiran. Para makaiwas ka sa fitna at diba, para maibaling. Kasi bakit ka nilalapitan ng fitna? Kasi minsan mag-isa ka lang. At yung nature sa sarili ng tao, kailangan niya ng kasama. Sabi nga nila, no man is an island. Diba? Ibig sabihin, kapag namuhay ka ng nagtagal ka ng matagal sa isang lugar na wala kang kasama, hindi mo makakayan. Hindi ka mabubuhay. Kaya nga si Adam alayhi salam, binigyan siya ng iba kasi para magkaroon ng kasamahan. Di ba? So, hindi pwede na mag-isa lang mga kapatid sa pananampalatayang Islam. At the same time, kapag nahiwalay ka, nakasal sa salam, kapag nahiwalay ka doon sa jama'a, sa isang grupo, yun yung mga tinatarget ng syaitan. Diba? Dinadakma ng syaitan na parang hinahalin tulad sila sa flock, no? Sa grupo ng mga hayop, ng hayupan o kambingan o kaya tupahan, na kapag nagkasama at himiwalay doon yung isa, yun ang tinatarget ng lobo. Yung nakahiwalay lamang. Umiwalay ka lamang doon sa grupo na yun, yung lobo agad na napaka-active, no? At napakabilis na dakmain yung nakahiwalay na tupa. Ganun hinahalin tulad ng syaitan sa nakahiwalay sa grupo ng jama'a. Pag isa ka lang mag-isa, pag isa ka lang, halimbawa mag-isa ka lang, ano yung isipin mo? Wala na matulog ka lang doon. Di ba? Ang gagawin mo, makulit yung isip mo. Manonood ka ng pornography, di ba? Makikipag-jismisan ka kung kani-kanino, mga bagay. Di ba? Kaya nga, the solution is, lalo pa sa mga kapatid natin, sa mga balik Islam, hanapin na ang kapatiran. Kasi tulad nito, di ba, nagkasama-sama tayo, nagkukwentuhan tayo, kumbaga ay pinag-uusapan natin ang ating din, nagpapayuhan tayo sa isa't isa, mga bagay, which is nakakatulong yun, nagbo-boost yun sa iman ng isang tao. At yan ay advice ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di ba? Almar wala dini khalili, falyandur ahadukum may yukhalilhu.
Diba? Kung sino yung kaibigan mo, yun ka. Yun yung ugali mo. Diba? Pag mga kaibigan mo ay mga pugi, mga gwapo, mga babango, Bayaw. diba? Masyaallah, tabarakallah. Pero ano ko, sige po. Tell me your friends. and I Oh, will let me tell you who are. Okay. Tell me your friends and I will tell you who you are. So, related Manggali na rin ako. Ang mukha kang Bangladesh. Diba? So, ganun, ibig sabihin, ganun Apo. yun. So, hanapin mo yung kapatiran. Kasi, wallahi, given talaga yan. Apo. I mean, granted talaga yan. Lalo pat yung kapatiran, nasa Islamic Center. Okay. Di ba? Mashallah. Kasi doon matatagpo ng tunay na diwa ng pananampalataya. May hadith yan, di ba? Ang yung religion ay nasa yung mga kaibigan. Oh, yun nga. Saan yun? Bagit ko kanina. Di ba? Yadullahi ma'al jama'a. Nasa salam, ang tulong ng Allah ay nasa grupo. Okay lang. Nasa tinatawag na sabihin natin grupo. Di ba? Nasa grupo, hindi nasa individual, nasa tinatawag na mag-isa, hindi sa munfarid, kundi nasa jama'a. Kung gusto mong tulong ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapat lagi kang sumama sa jama'a. Sa jama'a. Okay? Ibig sabihin, yung jama'a na nagtataguyod ng pagsamba sa Allah, pagdakila sa Allah, at pag-alaala sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, nagtataguyod ng tamang paniniwala sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. You know? So, yun. Kasi pagkasama yung mga grupo, hindi ka mabuboring. Napakasaya. Mashallah. Diba? Tulong-tulong, mashallah, ambagan, mashallah, tabarakallah. Mashallah. Yung tinatawag, siya nga eh. Yung tinatawag na yung nakukuha kayo yung nagsishare ng opinion sa isa't isa, marami ka natutunan, mayroong naibahagi na kaalaman sa kanya. That the best things na mangyari sa buhay ng isang mananampalataya, lalo pa sa isang balik Islam. O kaya, hanapin mo ang jama'a. Ang jama'a. Pero may nabanggit kayo na fit na rin sa kapatiran. Ano naman to? Ano yung maaring maging fit na sa kapatiran? Dito sa kapatid, sa basketball na yan. Normal yan. Normal yun. Normal yan sa magkakaib. Normal yan sa samahan. Hindi maiwasan yung hindi pagkakaunawaan. Yung hindi sabihin natin, hindi pagkakapalagayan. Hindi maiwasan yung different ideas. Kumbaga, doon nagkakos. Yan, normal yan. Yun yung mga kabilang sa mga spices kung paano maging matibay yung samahan ng isang mananampalataya. Even the sahaba, nangyari sa mga sahaba. Sila ay nagtalo. Di ba? Sila ay nagsabihin natin, naghamunan pa nga eh. Di ba? Sila ay sabihin natin, even nagpatayan, ika nga, dumating sa extent na sabihin natin nagpatayan because of the fitna, mga kapatid. Lahat ng ito ay tinatawag na pagsubok. Pero, tandaan po natin, na sa tuwing nagkaroon ng di pagkakaunawaan sa mga bagay-bagay, dahil sa mga makamundong bagay, tandaan natin, higit ang kapatid mo, mas mahalaga kaysa bagay na yun. Mas mahalaga ang kapatid mo sa pananampalataya kaysa sa bagay na yun. Diba? Kasi ang kapatid, walang duda, at kumbaga yan ay inamal mu'minuna ikhwa, sabi ng Quran, tunay na magkakapatid sa pananampalataya, tunay na magkakapatid. Sila yung tinatawag na tunay na magkakapatid na magsama-sama hanggang sa kabilang buhay. Hanggang sa paraiso ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malinaw? Mashallah. Napakaliwanag, mashallah. Alhamdulillah. Okay na? I think